Hindi ko ine-expect na ganito kalaki ang pagbubuntis ni Cookie habang unti-unti ay nagbibigay na siya ng signs na malapit na talaga siyang manganak. Eto nga at nag-uumpisa na siyang umiyak. Ay, sus. Nanganak na ikaw? Nararamdaman ko na nga na konting oras na lang ay talaga namang iiri na ang batang to, kaya this past few days talaga namang nilalambing ko siya. Ilang beses ko na nga din siya nakitang nagne-nesting at ito na talaga ang sign na manganganak na talaga ang batang to any moment. Isa pa sa napansin ko ay medyo matigas na nga yung tiyan niya. Hindi ko alam kung anong tawag dun pero parang contraction ata. Correct me if I'm wrong. Syempre, nag-general cleaning muna si Mami Siyang ng buong kwarto kasi nga dito kami mag-i-stay ni Cookie at ng kanyang mga babies. Pero bago nga maglabas tong si Cookie ng puppy is may tinatawag pang labor, which is minsan tumatagal pa ng 6 hours, kaya naglinis na talaga ako. Kapag ganito na magkakaroon na tayo ng puppies, kailangan talaga doble ingat na tayo, kailangan talagang malinis sa paligid, mag-sanitize ng floor kasi pwedeng tayo mismo ang maging carrier ng sakit. And finally, natapos na pala yung whelping box na ginagawa namin last time. So shoutout nga po pala kay Kuya Russell, siya po talagang gumawa niyan and naligo pa talaga siya para dito sa video na to. But anyways, medyo nadismaya lang ako kasi nagkamali kami dahil hindi namin sinukat tong whelping box na to at nasobrahan ata sa laki. It lang din kasi yung kwarto ko, hindi tayo makakilos ng maayos kapag ganito kalaki yung kanyang whelping box. Tinry ko na nga din sukatin tong napakalaking pipad na to pero sobra-sobra pa rin talaga. Nung na-set up na nga namin tong whelping box is tinry na namin papasukin tong si Cookie and kita nyo naman kung gaano talaga siya kalaki. Parang nasakop niya yung kalahati ng kwarto ko. Pero isa talaga sa importance ng whelping box is kapag lumabas na talaga yung mga puppies at gapang na sila ng gapang is hindi sila mapupunta kung saan-saan. The next day nga is pina-adjust ko ulit yung whelping box na talagang saktong-sakto sa sukat nitong kwarto namin and finally nakuha ko na yung sukat na gusto ko. Hindi siya ganun kalaki, hindi din siya ganun kaliit, as in saktong-sakto lang talaga, kasya pa rin naman ako sa loob. Nasikaso ko na din pala yung ibang mga kailangan ni Cookie sa panganganak niya, especially tong lamp or yung ilaw na magsisilbing warm dun sa mga magiging puppies niya. Hindi din kasi talaga uubra, napapatayin namin yung aircon kapag lumabas na yung mga puppies kasi nakatutok po sa amin yung araw kapag tanghaling tapat, as in kawawa naman po si Cookie. 25 watts na ilaw lang din pala yung ginamit ko sa kanya na kulay dilaw kasi kapag 50 watts na sobrang init niya na talaga. As in sa 25 watts, isaktong-sakto lang talaga yung warm na maibibigay niya sa mga puppies. Ito din pala yung ibang list na kailangan ni Cookie. Syempre hindi mawawala dyan ang nasal aspirator which is pang sip-sip ng mga liquid or excess liquid na pumasok sa katawan ng mga puppies. Hindi din pala ako nitong mga puppy collars para if ever na pure white lahat ng puppies na lumabas kay Cookie is ma-identify natin yung panganay hanggang sa bunso. Syempre hindi din mawawala dyan yung mga gloves, mga wipes which is very important kasi madugong labanan to. Quick room tour pala, dito kami mag-i-stay. Ito po yung aking kwarto. Ito po yung pinagawa ko last year. Sabi ko naman sa inyo, sobrang liit lang talaga ng kwartong to, kaya sobrang konti lang din talaga ng gamit na nilalagay ko dito. Nung una ay doon ako sa loft bed natutulog pero ngayon dito ako sa baba matutulog kasi para katabi ko sila at para mas nababantayan ko sila ng maayos. As in meron lang akong single bed dyan tapos dyan ako nanonood, nagpapalibang habang binabantayan si Cookie. Dito pala yung aking vanity which is hindi ko naman masyadong nagagamit na. And then nandito din yung kanyang potty tray tapos potty tray din ni Kimchi kasi si Kimchi naman is potty trained. Tapos ito pala yung loft bed ko which is originally dyan talaga ako natutulog pag nandito ako sa kwarto and mukha lang masikip yan guys pero nakakaupo naman ako dyan ng maayos. Tapos ito pala ang hagdan which is very spacious to kasi pinagawa ko talaga tong closet ng mga pango. Nandito yung mga damit nila. As in, hindi pa to totally lahat ng damit nila. Ito yung pinaka nagagamit ng mga damit nila. So nandito sa first row yung kanilang mga sando, mga dress na para mabilis lang makuha. Tapos dito naman sa malaki, which is yun yung parang mga costume nila, yung mga makakapal na mga damit. So pinagsama-sama ko dyan para if ever na kailangan nila is mabilis lang din namin madadampot. And dito naman nakalagay yung kanilang mga pang-alis, as in yung mga panglakad nila para mabilis lang din makuha. Anyways, finally, nagawa na natin tong whelping box. Inaantay na lang talaga natin ang puppy ni Cookie. I'm so excited pero wag kayong mag-alala guys. For sure, bukas is may update na ako sa kanyang mga puppies. So please pray for Cookie po na maging safe po ang kanyang delivery at mailabas niya ng maayos lahat ng puppies na healthy. So yun lang, abangan niyo ang susunod kong update. Bye-bye!